Ang kwentong ito ay ang huling bahagi ng kwento ng buhay ng kaibigan natin na si Will. Matapos ang pangyayaring naranasan ko noong sumama ako sa isang fiestahan, ay nakaramdam ako ng takot na dumayo sa ibang lugar, lalo na kung hindi ako pamilyar sa lugar. Kaya ayun, balik sa pagtatanim ng kamoting kahoy at pag-harvest ng kalamansi sa taniman ng tito ko, na ako din ang taga-harvest at tagapagbenta para may pambili kami ng kailangan sa bahay. Hanggang dumating ang buwan ng June. Umuwi dito sa atin, paring Carl, iyong pinsan kong si Abilino. Kabatch mo yun, di ba? Pagka-graduate nyo kasi ng high school, ay lumuwas siya ng Maynila. Kung ano-anong racket daw ang kanyang pinasok. Hanggang sa makapasok siya bilang gwardya. Malaki daw ang kita. Bigatin nga nung umuwi dito sa atin kung ano-ano ang mga pasalubong. Tapos sinabi pa nito sa akin na bakit hindi ko raw subukan kaysa magtiis daw ako sa pagiging magsasaka dito sa lugar natin. Bakit hindi daw ako magwardya? Kung hindi man gwardya kaagad, ay pwede naman maging merchandiser muna sa grocery. Dahil sa magagandang kwentong ibinahagi niya sa akin, ay nadala ako. Lalo na ang tito at tita ko na sila pa nga mismo ang nagtulak sa akin na sumama kay Abilino upang maghanap ng trabaho. Nagbo-board daw si Abilino at mura lang ang renta, tapos sa karinderya lang siya kumakain kaya wala nang ibang aasikasuhin. Papasok lang sa trabaho tapos kakain na sa labas bago umuwi. Kaya ayun, pinag-ipunan nila tita ang pamasahe ko papuntang Maynila. Makalipas ang 2 buwan na bakasyon ni Abilino sa lugar natin, ay bumalik na siya ng Maynila at kasama na nga ako. Pagkarating ng Maynila ay na-standby muna ako ng 2 linggo bago nakahanap ng mapapasukan. Boy sa isang malaking karinderya ang aking napasukan. Hindi kasi ako makapag-apply kaagad bilang security guard dahil marami pala ang requirements. Kaya kailangan makaipon muna ako kaunti bago ko asikasuhin ang mga requirements. Lumipas ang halos 1 taon ay wala pa rin akong naiipon. Paano ba naman kasi kung may matitipid kaunti? Tuwing magpapadala naman ng sulat sila tiya galing sa probinsya, ay palagi nilang sinasabi na merong may sakit at kailangan ng pera. Ubos palagi ang naiipon ko. Dahil sa wala naman akong naipon, kaya naisip kong maghanap ng ibang mapapasukan, yung mas malaki ang sahod. Nakahanap naman ako. Grocery din naman, pero minimum ang sahod, tapos may sideline pa na tip na pinaghahatian namin ng mga tauhan araw-araw. Kami na rin kasi ang nagkakarga sa sasakyan ng customer, tapos bihira o halos walang customer ang hindi nag-aabot ng tip, kahit 50 pesos man lang dahil sa pagkakarga. Kaya may extra income na rin na pang-budget kami sa araw-araw. Nakaipon na siguro ako noon ng mga 15,000. Naisip ko na kapag naka 20,000 na ako or 25,000 ay magre-resign na ako sa trabahong iyon at magsisimula na mag-apply bilang guard. Mas malaki daw kasi ang kikitain kapag nagwardya ako. Automatic kasi na may overtime palagi araw-araw dahil 12-12 ang duty. Ibig sabihin 12 oras sa isang araw. At yung 4 hours noon ay automatic na kaagad na overtime. Isang araw ay kaarawan ng kahera namin. Nagkaayaan na lumabas para mag-inuman. Tapos nung aalis na kami, ay bigla namang umulan ng malakas. Kaya sabi noong 2 kasamahan namin na doon na lang daw kami mag-inuman sa boarding house nila. 2 lang daw sila doon, tapos mga call center pa, yung mga katabing kwarto. Kaya walang ibang tao doon kapag gabi. Dahil sa malakas talaga ang ulan at hindi malabong bumaha pa, kaya sumang-ayon na rin kaming lahat. Bago pumunta doon ay bumili na muna kami ng lechon manok, mga chichirya, mani, juice, soft drinks at alak.
Magsasaing na lang daw iyong dalawa naming kasama kaya hindi na kami bumili pa ng kanin. Nag-inuman na nga kami pagdating sa bahay ng mga yun. Bali 7 kami. 3 babae at 4 kami na lalaki. Masaya ang inuman, as in lasingan talaga. Kilala mo naman ako paring Carl na hindi rin ako sanay na uminom, kaya madali akong tinamaan. Hindi ko alam dahil iba ang nangyari. Nung lumalim na ang gabi, ay tila mas close na kaming lahat sa isa't isa. Pinatay ng mga kasamahan ko yung ilaw. Yung iba naman ay naramdaman ko na humiga sa papag. Hindi ko na namalayan kung ano ang ginawa nila doon. Tapos ako naman ay nararamdaman ko na may kayakap din. Nahihilo na ako at halos hindi ko na maimulat ang aking mga mata. Tapos ang sumunod kong namalayan ay nakapatong na ako sa isang babaeng kayakap ko at naganap na ang mga hindi dapat maganap. Kinaumagahan ay nagising kaming mga walang damit. Yung iba naming kasama ay umalis na pala noong madaling araw. Tapos kami noong kahera na lang na si Melody ang parehong walang damit na magkayakap. Pero may kumot naman kasi hinagisan pala kami ng kumot noong kasamahan namin. Noong magising na rin siya ay doon na kami nagkaalaman at hindi maipaliwanag ang nangyari. Dali-dali na kami nagbihis tapos nagsiuwi na. Balik kami sa normal na pagtatrabaho. Pero walang nagkikwentuhan tungkol sa naganap noong gabi ng inuman. Hanggang sa nakita kong matamlay si Melody. Isang araw ay tinawag ako ng amo namin tapos pinapasok sa opisina. Akala ko nga meron akong malaking kasalanan o merong nagreklamo sa akin. Kasi madalas pinapatawag lang naman kapag merong reklamo. Maya-maya habang nasa loob ako ay pinapasok din doon si Melody. Tapos prangkahan kaagad ang mga sinabi ng amo namin. Kailangan daw naming pareho na umalis dahil hindi pwede ang magkarelasyon sa negosyo niya. Dahil hindi daw pwede ang magkarelasyon sa negosyo niya. Sabi pa noong may-ari. Gulat na gulat ako. Tapos sinabi na lang ni Melody, "Will, nabuntis mo ako nung may nangyari sa atin sa inuman." Tapos biglang sinabi ng boss namin, "Sige, mag-half day na kayo ngayon. Pag-usapan nyo yung problema nyo. Labas na ang negosyo ko dyan. Problemang personal yan." Para mapaiksi ang kwento, ay nagdesisyon na lang akong umuwi sa probinsya namin. Dahil alam kong hindi talaga kakasya yung kaunting naipon ko para sa pangangailangan namin ni Melody at idagdag pa na single parent pala siya at 2 ang kanyang anak sa unang naging karelasyon. Bali 3 anak na niya yung ipinagbubuntis niya na anak ko daw. Pakiramdam ko ay para akong dinaganan ng langit at lupa. Dahil pumunta ako ng Maynila para maghanap ng magandang kapalaran at maiahon ang pamilya ko, pati na rin ang sarili ko sa lusak ng kahirapan. Kaso, kabaliktaran naman ang nangyari. Nakabuntis na nga ako, dun pa sa babaeng may 2 anak sa unang karelasyon. At dahil din sa galit ng ina ni Melody sa kanya, ay pinalayas na rin talaga siya nito kasama ang kanyang 2 anak. Kaya naging instant 3 ang anak ko at pangatlo iyong nasa sinapupunan pa ni Melody. Hindi ko alam kung anong mukha ang ihaharap ko sa pamilya ko, pati na rin sa mga taong taga sa atin. Hiyang-hiya talaga ako paring Carl sa sinapit ng buhay ko. Madalas ko nga marinig ang salitang, "Wala nang halos makain, kumuha pa ng karagdagang bibig na papakainin." Dahil nga sa sobra-sobrang pangungutya ng ibang tao sa nangyari sa akin, kasama na nga din doon ang mga kamag-anak ko. Kaya nagpasya akong magtayo na lang ng kubo doon sa bukid na aking pinagtataniman. Kahit papaano, malayo ako sa mga mapanghusgang mata ng lipunan. 3 araw pa lang mula nung dumating kami ng ka-live-in partner ko na si Melody sa lugar natin ay nagpasya na akong pasimulan kaagad ang paggawa ng kubo.
kinontrata ko yung isang pinsan ng mama ko na marunong gumawa ng bahay. Tapos kumuha ako ng 2 pang helper para mas mapabilis ang paggawa ng bahay. Gusto ko kasi na matapos na kaagad para makaalis na kami doon sa bahay nila tito at tita. Dahil walang oras na hindi nila ako binubulyawan at lalaitin dahil sa naging kinahinatnan ng buhay ko. Kahit ako man ay hindi natutuwa sa nangyari. Pero anong gagawin ko? Parang hindi ko naman kayang iwanan na lang bigla si Melody habang dinadala niya ang anak namin. Tapos pinalayas pa siya ng mga magulang niya na kasama ang 2 anak. Kaya naawa na lang talaga ako. Ayun nga, minadali na namin ang paggawa ng bahay. Kahoy lang ang poste noon. Tapos pawid o iyong nipa ang bubong, pati na rin ang dingding. Tapos iyong bandang kusina naman ay mga biniyak na kawayan ang dingding. Sa loob lang ng 4 na araw ay natapos din agad ang bahay na pinagawa ko. Tapos iyong bakura namin ay pinagawa ko na lang doon sa 2 helper na tropa ko din naman. Para medyo safe kami kapag may bakura na. Hindi basta-basta makakadiretso sa loob ng bahay ang mga taong dumadaan o pupunta. Lalo na may bata kaming kasama, tapos buntis pa si Melody. Noong ika-7 araw ay tapos na ang lahat sa ipinagawa kong bahay sa bukid. Kahit gawa lang sa kahoy, kawayan at dahon ng nipa ang mga materyales ay kahit papano masasabi na rin naman na talagang maayos ang bahay. At safe na rin kung tirhan. Hindi ko na nga pinatagal at lumipat na kami kaagad para makapagpahinga na ang mga damdamin namin sa katatanggap ng mga masasamang sinasabi ng mga tao tungkol sa amin. Kesyo pakawalang babae daw si Melody, kaya may mga anak sa unang karelasyon. Tapos ako naman daw ay tanga dahil pinatulan ko rin naman. Buy one take one pa nga daw ang tawag nila sa akin. Dinala ko si Melody na may kasama pang 2 anak. Unang gabi ng pagtulog namin doon ay hindi kami agad nakatulog ni Melody dahil sa kung ano-anong mga kakaibang tunog na aming naririnig sa paligid. Sinabi ko na lang sa kanya na mga hayop lang iyon sa kabundukan at maaaring hindi lang kami pamilyar kung ano kaya hindi namin kilala ang tunog. Tapos may mga umiikot pa sa labas ng bakura namin na tunog baboy. E papaano naman magkakababoy doon wala namang kaming kapitbahay. 1 oras kalahati sa mabilisang lakad bago marating ang bukid kung magmumula sa bayan. Kinabukasan ay nagpaalam akong bababa muna ng bayan dahil bibili ako ng aming mga pangangailangan. Dumiretso na rin ako sa kaibigan kong mandaragat at humingi ako ng binsol ng pagi. Tapos bumili ako ng itak. Yun kasing ginagamit ko ay kila tito. Hiniram ko lang. Kaya bumili na ako ng 2 itak at 1 guna o yung bolo. Parang itak din yon pero mataba at malapad ang dulo. Ganon ang ginagamit sa pagtatanggal ng damo sa taniman. Tapos naglakad-lakad na rin ako sa tabing dagat at dumampot ng mga naaanod na goma at mga lumang tsinelas na aking magagamit sa pagpapausok. Sinabihan na kasi ako ng tiyuhin ko na gumawa noong bahay na hindi malabong paramdaman kami ng mga aswang doon kasi nasa bukid kami at buntis pa si Melody. Matapos makakuha ng mga kailangan ay dumaan na rin ako sa tindahan para bumili ng mga kailangan. Saka muli nang tinahak ang daan pabalik sa bukid. Noong mga nakasampung minuto na ako sa aking paglalakad at kakalampas ko pa lang doon sa may kapatagan ay nasa lubong ko si Aling Berta. Hindi ko alam kung kilala mo yun, paring Carl. Parang lumipat lang iyon dito noong wala ka na. Siya iyong pinaghihinalaang bantog na aswang daw na galing sa mainland. Pero ewan ko rin naman kung totoo. Alam mo naman dito sa atin, lahat na lang pinagdududahang aswang basta matanda at tahimik. Idagdag ko lang paring Carl ha, iyon ngang lola mo nakilala sa atin at pinsang buo pa ng mayor ay may kumalat din naman na balita na aswang daw
Natatawa na lang talaga ako kapag naririnig ko ang mga estudyanteng nagkikwentuhan ng ganun tungkol sa lola mo. Isa tagal ba naman na doon tayo natutulog sa bahay ng lola at lolo mo? Kahit minsan hindi ko naman nakitang lumipad si lola mo. Ayun, balik tayo sa kwento. Itong si Aling Berta ay may katandaan na. Mabagal na nga maglakad. Pero noong nakasalubong ko siya ay halos punong-puno iyong sako na dala niya na mukhang ang laman ay kamote o kamoting kahoy. Napakalakas niya para sa edad na yun. Hindi ko nga siya balak batiin kasi hindi naman ako sigurado kung kilala niya ako. Pero noong mga nasa 5 hakbang na lang siguro ang distansya namin, ay tumingin ito sabay sabing, "Uy, Will, sa bukid na pala kayo tumira." Nagulat ako. Paano niya nalaman? Ikatlong araw pa lang nga namin iyon sa aming kubo. Sumagot na lang ako, "Opo. Buntis pala ang asawa mo no?" "Opo, sige po, mauna na ako. Mahaba pa ang lalakarin ko." Sige, mag-iingat ka. Minsan ay dadalaw ako sa inyo." Sabay naglakad na iyon pababa. Ako naman ay nagpatuloy na rin sa paglalakad paakyat ng bundok. Habang naglalakad ay napaisip ako, paano niya nalaman na buntis si Melody? Nasa 3 buwan pa lang yata ang pagbubuntis noon. Tapos bakit siya dadalaw sa amin? Hindi naman kami close at wala naman kaming kailangan sa kanya. Kaya nagsimula na rin ako noon na magduda. Pagkarating sa bahay ay sinabi ko kay Melody na kapag wala ako ay huwag magpapapasok ng tao sa bahay kahit magpakilala pa na tiyahin ko o lola ko sa malayo. Madalas kasi kahit malayong kamag-anak sa atin ay nagpapakilalang tiyahin o di kaya lola. Noong mga sumunod na gabi ay nagtuloy-tuloy pa rin talaga ang pagpapaikot-ikot ng baboy sa bakuran namin. Wala ding gabi na hindi ako nagpapausok. Tapos marami akong pinatulis ng bagakay na inilagay ko sa may gilid ng bakuran. Isang umaga, pagkagising ko pa lang ay may tao na nagtatawag sa pintuan ng bakuran. Tinalian ko kasi iyon para hindi agad makapasok ang kung sino mang tao sa labas. Pagkasilip ko ay nakita ko na si Aling Berta iyon. Ikinagulat ko iyon dahil mga nasa 6:00 pa lang siguro ang oras na yun. Kagigising ko lang nga. Lumabas ako ng bahay at tinanong kung ano ang kailangan niya. Sabi niya meron daw siyang dalang sariwang isda. Ibibigay niya sa amin. Sinabi ko naman na nakakahiya dahil ang layo ng bahay namin at naghatid pa talaga siya. Sinabi niya naman na okay lang daw. Tinanong ko kung magkano. Libre lang daw iyon. Kaya tinanggap ko na rin. Tapos tumalikod na para pumasok. Tapos sabi niya kung pwede raw ba siya makapasok at makikinom. Sabi ko naman na sige, ikukuha ko na lang siya ng tubig. Pero hindi ko pa rin binuksan ang pintuan ng bakuran. Tapos muli niyang inulit na gusto niya daw pumasok. Sabi ko naman na wag na. Doon na lang siya sa may upuan na ginawa ko na nasa may tapat lang din naman ng bakuran sa may ibaba ng puno ng santol. Tapos pumasok na ako ng bahay para ikuha nga siya ng tubig. Pagkabalik ko ay wala na siya, kaya muli na rin akong pumasok ng bahay. Nakapagtataka lang talaga ang pagpupumilit niyang makapasok. Tapos iyong 2 pirasong isda ay kakaiba ang lansa. Pagkabalik ko ng bahay ay sinabi ni Melody kung ano daw iyong mabaho na parang patay na hayop. Sabi ko, isda lang iyon na malansa. Sabi niya, mabaho daw talaga. Dahil sa maging ako ay nababahuan din, kaya ibinaon ko na lang iyon sa likuran ng bahay kung saan meron akong bagong tanim na puno ng malunggay at mga kalamansi. Dahil sa medyo nag-aalala ako sa kaligtasan nila Melody, kaya sinabi ko sa kanya na isasama ko sila sa taniman ko. Hindi naman iyon malayo. Siguro mga 10 minuto ang distansya mula sa kubo namin ayon sa bilis ng paglalakad ng isang buntis. Hindi kasi ako doon nagtayo ng kubo kasi walang mga puno. Doon ko itinayo ang kubo namin
sa bahaging may mga puno para presko. Natuwa din naman sila na sinabi ko na isasama ko. Nagbaon na lang kami ng sardinas at kanin. Tapos pagkarating sa maliit na pahingahan ko sa taniman ay nagningas ako ng apoy para makapaglaga ng kamoteng kahoy si Melody na aming magiging pangmeryenda. Siguro mga alas 3 na ng hapon noon. Patapos na rin ako sa paglilinis ng taniman. Medyo marami kasi ang kailangan kong linisin dahil puro lang pag-harvest ang ginawa ng tiyo ko noong wala ako. Hindi malang naglinis, hindi rin nagtanim ng bago. Kaya magsisimula na uli ako magtanim ng mga bagong puno ng kamoteng kahoy. Habang nagtatrabaho ay may naririnig akong tunog ng humihingal. Sa may unahan lang noong pahingahan, kaya dahan-dahan akong naglakad papunta doon nang nakapayuko. Hindi yun napansin nila Melody at ng mga bata kasi natutulog sila. Tapos nakita kong may sumisilip-silip na matanda sa may unahan. Tapos nung makalapit na talaga ako ay nakita ko na si Aling Berta iyon. Kaya sa malaking boses ay sinabi ko, "Aling Berta! Anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo nandito?" Gulat naman iyon at napalingon sa akin, sabay sabing, wala. Napadaan lang ako, iho. Itatanong ko lang sana kung nagustuhan niyo yung isda." Sumagot na lang ako na ayos lang po at wag na kayo uli maghatid ng isda dahil hindi naman kami mahilig sa isda dahil maselan sa pagkain si Melody. Napansin kong namumula na ang mga mata noon, tapos walang patid ang pagtulo ng kanyang laway na tila hindi maubos-ubos at mukhang malagkit pa. Nagmatapang na talaga ako at sinabing, "Aling Berta, kung wala na po kayong kailangan ay umalis na kayo dahil marami pa akong gagawin." Tila inirapan ako noon at galit na umalis. Pagkaalis ng matanda ay ginising ko agad si Melody at ang mga bata. Sabi ko na uuwi na kami dahil mukhang uulan na. Medyo kumukulimlim na rin kasi. Pagkarating sa bahay ay sinabi ko kay Melody na agahan na niya ang paghahanda ng hapunan para makakain na rin kami ng maaga dahil nararamdaman kong may mang-aaswang sa amin sa kinagabihan. Nagsimula na rin siyang matakot pero sinabi ko sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala. Bago pa ang bahay namin at maayos ang mga tarangka, kaya hindi kami basta-bastang mapapasok ng aswang. Bago pa nga lumubog ang araw, ay nagpaningas na ako ng 3 tumpok sa palibot ng bahay namin. Tapos nilagyan ko ng lumang tsinelas na mga pinulot ko sa tabing dagat. Matapos makapagluto ay kumain na rin kami agad. Pagkatapos kumain ay nakinig kami ng drama. Alam mo naman sa bahay na kinalakihan ko ay uso ang pakikinig ng drama sa radyo. Dahil sa wala namang kaming kuryente, kaya bumili ako ng lumang baterya ng jeep. Tapos pinakargahan ko iyon. Doon ko ikinakabit ang radyo para makapakinig naman si Melody ng drama. Kawawa naman kasi wala talagang libangan. Hanggang sa sumapit na ang alas 10 ng gabi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Siguradong nawala na rin ang amoy ng pausok ko sa labas dahil sa lakas noon. Hanggang sa muli na naming narinig ang tunog ng baboy na paikot-ikot sa labas ng bakuran. Sinabi ko kay Melody na huwag silang didikit masyado sa dingding. Bumaba ako sa aming munting kwarto. Nakaangat kasi ng 1 metro ang sahig ng aming kwarto sa lupa. Tapos gawa sa kawayan ang sahig para presko. Tapos may dingding naman ang ilalim noon, kaya alam ko na hindi rin basta-bastang mapapasok ng baboy kahit magpumilit pa siya. Bali 4 na kawayang bagakay ang meron sa loob ng bahay. Merong sa kwarto, sa likod ng pintuan, sa maliit na sala at sa kusina. Pinakinggan kong mabuti ang tunog ng baboy sa labas. Napansin ko na nasa loob na iyon ng bakuran. Imposible iyon dahil bago ang bakuran at magkakalapit ang distansya. Kaya buo na ang hinala ko
na aswang talaga iyon dahil nagawang makapasok sa bakuran. Naririnig ko na paikot-ikot lang iyon sa bahay namin. Hindi ako nagdala ng ilaw noong bumaba ako para hindi ako nakikita. Noong nakita ko ang baboy na naroon sa ilalim ng abuhan o iyong lutuan na kahoy at gumagawa ng butas, ay dahan-dahan ko na iyong nilapitan. Hindi ko alam kung kinakagat o kinakalmot niya ang dingding na pawid, pero rinig ko ang pagkapunit ng dahon ng nipa. Nipa kasi ang dingding sa bahaging iyon. Dahan-dahan ko nang kinuha ang bagakay na kawayan na pinatulis at nag-abang doon sa ginagawa niyang butas. Hinintay ko na lang na makapasok ang ulo noong baboy, saka ko iyon tutusukin hanggang sa makagawa na ngayon ng butas. Tapos dahan-dahan nang ipinasok ang ulo. Akala niya siguro ay hindi siya naririnig dahil sa maingay na pagbagsak ng ulan. Pagkapasok ng ulo ay mabilis kong isinaksak ang bagakay. Umiyak ng malakas ang baboy sa tunog na masakit sa tenga. Tapos idiniin ko palalo at sa kamalas-malasa naman ay nabali iyong bagakay. Kaya dali-dali kong tinakbo iyong isa pa na nasa may sala. Tapos muli kong isinaksak pero hindi ko na yata yun natamaan. Dinampot ko iyong mahabang itak sabay lumabas ako dahil gusto kong makita kung aswang ba talaga o normal lang na baboy iyong sinaksak ko. Pagkalabas ko ng bahay ay tao na iyon na nakalupasay sa putikan. Makikita iyong imahe na tao dahil tagos ang liwanag ng dalawang gaserang sinindihan ni Melody mula sa loob ng bahay. Pero hindi ko na aninagan ang mukha kasi nakatakip ang mahaba at magulong buhok noon sa mukha niya. Naglakad na ako papalapit dahil plano ko na talagang undayan iyon ng pagtaga dahil baka muli pang umatake. Pero bago pa ako makalapit ay bigla na lang iyong tumayo ng mabilis kasabay ng pagtalon ay nagkapakpak na siguro kasi noong nasa itaas na ay kumakampay at may tunog na ng pagaspas ng hangin kaya hindi na ako sigurado kung may pakpak talaga kasi wala pa naman iyong pakpak noong nakalupasay pa sa lupa. Humuhuni iyon na tila galit na galit at paikot-ikot lang sa paligid. Naglakad na rin ako papunta sa pintuan namin dahil baka bigla iyong pumasok ng bahay habang nasa likuran pa ako banda. Tapos, noong nasa may tapat na ako ng pintuan, ay saka ako sumigaw ng, "Subukan mo kaming gambalain pa uli! Ipagkakalat ko sa bayan na aswang ka! At kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ay hindi kita bubuhayin pa! Tandaan mo yan, Aling Berta!" Malakas ko iyon na ipinagsigawan para malaman niya na totoong kilala ko talaga siya. Kasi parang may balak pang muling umatake. Kasi paikot-ikot pa rin sa itaas at umaangil na galit. Matapos kong banggitin ang pangalan niya ay biglang nawala ang tunog. Kaya pumasok na rin ako. Makalipas ang 2 araw, saka ako muling bumaba ng bayan. Pumunta ako sa bahay ng mga magulang ko. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Kaya naisuggest nila na doon na rin pagtayuin ng kubo iyong kapatid kong babae na bagong kasal lang din. Mula noon ay hindi ko na nakita pa na pakalat-kalat ang matandang si Aling Berta. Naaalala mo ba nung huli kang bumakasyon dito, paring Carl? Hindi ko inakala na pag-aaksayahan mo ng oras na umakyat sa bukid para lang kumustahin ako dito. Kung napansin mo, 3 na kaming magkakalapit na kubo dito. Kapatid naman ng bayaw ko yung 3 kubo. Mas okay nga na dumadami kami dito para nakakapagtulungan kapag may mga kakaibang pangyayari. Siya nga pala, paring Carl, salamat sa binigay mong pera. Malaking tulong yun. Ang totoo lang, nagulat ako nung nakita kita. Hindi ko kasi talaga inakala na dadalaw ka at parang nahihiya din ako sa'yo sa mga nangyari sa akin. Pero kilala naman kita, hindi ka mapaghusgang tao. Pasensya ka na rin dahil hindi ka hinarap ni Mrs. Nahihiya daw kasi siya sa'yo. Mataas kasi ang tingin ko sa'yo, paring Carl, at lagi kitang ibinibida sa kanya. Sana makadalaw ka uli dito. Hanggang dito na lang po ang kwento ng ating kaibigan na si Will. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin,
na share your story and earn cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Meron pa po pala akong isang ipopromote na channel. Gusto ko rin pong tulungan ito para makatulong sa writer at narrator, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. I-subscribe nyo na rin po sila. Pero wag po sana tayo maging mapanghusga. Para lang iyon sa mga matured o mga taong bukas ang isipan sa iba't ibang mga topic. Dahil romance, love story at erotic ang topic ng mga kwento sa channel na iyon. At ang pangalan po ng channel ay Kapusukan Files. Inuulit ko po ha, para lang iyon sa mga matured na mag-isip at bukas ang isipan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.